Gandang gabi, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping cool off. Ikaw ba, yes friend kong BB, naniniwala ka ba sa konsepto ng cool off? Na kapag pagod na kayo ng partner mo sa isa't isa or hindi naman kaya pagod na yung isa, ito nga ba yung best way para makapagpahinga? Ano ba naman kasi yan? Kung kailan taglamig na, tsaka nyo pa naisipan mag-cool off na ganyan. Dati ba kayong cooler? Yung lalagyan ng soft drinks kapag may ano ba yun? Saan ba ginagamit yung cooler? Pag may libing. Kainis. Pero no, seriously speaking mga yes friend kong BB, hanggang sa generation kasi na ito, pinakabatang henerasyon na Gen Z, ayan, no? Nagagamit pa rin to at may mga couples pa rin na kinukonsider ang cool off. Which is okay lang din naman, di ba? Wala namang sinasabi na mali na gamitin itong cool off or i-undergo nyo ang relasyon ninyo sa cool off. Wala namang sinasabing ganun. Pero, paano ba yun? I mean, paano ba yung agreement kapag pumasok kayo sa ganyang estado ng relasyon ninyo? Paano ba siya nag-work? Ano ba yung rules and regulations na sinusunod kapag yung relationship niyo is currently under cool off? Ano ba yung limitations? Ano ba yung boundaries? Ano ba yung typical na pinagkakasunduan? Meron ba may handbook ba dyan para sa cool off? Kasi medyo confused ako minsan kasi pag naririnig ko yung salitang cool off, parang iba yung pumapasok sa isip ko, oo. 'Di ba? Kasi ako personally, correct me if I'm wrong, mga yes friend kong BB, no? Ang understanding ko sa cool off is magpapahinga muna kayong dalawa nang hindi magkasama, 'di ba? Hindi muna magkikita, I mean, malilesen yung interaction ninyo sa isa't isa kasi kailangan niyo muna ng space. 'Di ba? Kailangan niyo munang huminga at magpa-miss sa isa't isa. Given na oo kayo pa rin, mag-partner pa rin kayo, walang break-up na magaganap, walang break-up na mangyayari, sadyang pahinga lang talaga. Tapos balik na ulit sa dating setup kapag okay na, 'di ba? Yun yung pagkakaintindi ko ha. Correct me if I'm wrong. Kasi kung yun yung definition ng salitang cool off, well, agree ako doon. I'll agree with it. Walang masama doon. Kumbaga sa kotse, uminit, tumiri, kailangan mo nang pagpahingahin, kailangan mo nang i-cool off para kapag okay na, masakyan ulit. Muling magamit, mas malayo yung mararating. Kaso kasi iba dyan, kapag nakikipag-cool off sa jowa, iba yung pinapatirik. Diba? Iba yung sinasakyan. Rar! Diba? At eto na nga, kadalasan sa mga narinig kong cases or experiences in terms of cool off, parang iba yung kinalalabasan. Para siyang break up, pero dahil masyadong masakit yung biglaang pakikipaghiwalay or yung biglaang hiwalayan ninyong dalawang tao na nasanay na sa presensya ng isa't isa, sa cool off ninyo dinadaan. Diba? Tatanggalin nyo yung presensya ng isa't isa sa buhay nyo kahit kayo pa. At eventually, kapag nasanay na kayo na mag-isa, unfortunately, sa breakup na rin yung punta. Kaya marami pa rin po, naiintindihan ko yung mga ibang yes friend natin na hindi agree kapag yung partner nila ay nag-aalok ng cool off. Diba? Sasabihin, ayoko na, napapagod na ako, pwede bang cool off muna tayo? I know! Kung napapagod ka, diba dapat ako ang iyong pahinga? Ang arte, lalong hiniwalayan. Diba? Kasi nakakatakot nga naman. Diba na wala kang communication or mababawasan yung communication mo sa taong karelasyon mo? Diba? Siyempre, for sure, mababawasan yung updates kung nasa na siya, kung kumusta na siya, and all. And who knows kung ano yung mga pwede niyang gawin habang nasa cool off stage kayo. Dito papasok yung pagka-paranoid mo, diba? Overthinking mo. Na yung tipong malayo pa pero na-overthink mo na. Hindi pa nangyayari pero naisip mo na agad. Wala ring peace of mind.
So para saan pa? Parang hindi naman tayo nakapagpahinga, parang naging worse lang yung setup natin. Na pinapahirapan natin yung isa't isa na mag-isip unless alam nyo at sigurado kayo sa mga sarili ninyo na talagang loyal kayo at ang kailangan nyo lang talaga ay absolute na pahinga. And make sure na wala ni isa sa inyong dalawa ang sinasamantala yung cool off na to. Alam niyo, feeling ko meron ding meron ding mali sa terminology ginamit dito sa konseptong ito, 'di ba? Parang negative kasi pakinggan yung salitang off sa cool off. Kung susundin natin yung totoong definition nito, 'di ba? Parang mas bagay kung refresh 'yan, 'di ba? Refreshment. Inumin. Kumbaga, yung relasyon ninyo ay sumasailalim sa rehabilitation yan. Pagre-refresh, nagme-makeover, nagpapayami, nagniningning, sumisiksik, lumiliglig, walang mismis, ang kintabesh, rang and fresh, ganon. Diba? Pwede naman yun. Basta siguraduhin nyo lang sa isa't isa na ang goal nyo kung bakit kayo nagsasakripisyo ng oras at panahon sa pagko-cool off ninyo ay para mas maging better yung relationship ninyo. Huwag niyong samantalahin yung pagkakataon na porket wala kayo sa piling ng taong mahal ninyo, hindi kayo totally nababantayan, eh may iba na kayong gagawing kababalaghan. Kasi kawawa naman yung isa na umaasa na ay, sige, i-establish ulit namin yung aming mga sarili. Aayusin ulit namin yung individuality namin, 'di ba? Yung personality development. Tapos ikaw pala may iba ng kalampungan dyan sa judgmental si Biboy. O yung iba naman kasi, diba, aminin nyo na ginagawa nyo lang escape yung salitang cool off para gradually makipaghiwalay na dyan sa partner nyo. Hindi nyo lang masabi directly na ayaw nyo na, kaya dinadahan-dahan nyo pa. Diba? Sino ba kinukonsider mo kapag ganyan? Kinukonsider mo ba yung feeling ng partner mo na hindi siya agad-agad or isang bagsakan na masasaktan, or yung feeling mo ba yung kinoconsider mo na takot kang bitawan siya ng basta-basta na lang kaya dinadaan mo pa sa cool off? We don't know. Hindi namin alam kung ano yung considerations mo, kung bakit mo dinadaan pa sa cool off when in fact pwede mo naman siyang diretsuhin at sabihin sa kanya na ayaw mo na. Hindi yung sinusugarcoat mo pa. Be courageous enough. Be honest enough. Kung ano yung nararamdaman mo, deserve ng partner mo na malaman yan. Lalo na't siya yung involved dyan. Dalawa kayong involved sa relasyon na yan. Don't be selfish na itatago mo yung nararamdaman mo sa pamamagitan ng isang konsepto na gawa-gawa lang ng Illuminati. Charot. Diba? Kaya kung ako sa inyo, mga yes friend kong Bibi, kung ramdam nyo naman na talaga sa sarili ninyo na ayaw nyo na, please, do not sugarcoat. Agad-agad sabihin nyo na in a most immediate way. Kasi hodang masaktan siya, masaktan ka, ganun din yun. Doon din papunta yun. Huwag mo nang dahan-dahanin. Biglain mo. Diba? Para saan pa na idadaan mo sa dahan-dahan kung same lang din yung effect sa kanya noon na masasaktan siya at masasaktan ka. Diba? Tapatin mo na agad. Huwag mo nang idaan sa kunyari cool off kasi karamihan, diba? Break up din naman talaga yung binabagsakan yan eh. Or kung hindi break up, sabihin na natin magpapahinga kayong dalawa. Magpapahinga kayong magkahiwalay pero sa piling ng iba. Ganon yung kadalasang nangyayari doon. Kumbaga merong lapse yung relationship ninyo. Kumbaga halimbawa, naging kayo January tapos nag-cool off kayo June. Tapos nagka-jowa ka ng iba pero nagkabalikan kayo ng ka-cool off mo na yan ng December. O diba, counted ba yun? Counted ba yung June to December na nasa piling ka ng iba kapag nag-celebrate kayo ng monthsary, anniversary? I don't think so. Hindi ko alam. Bahala kayong dalawa dyan. Agreement nyo yan. Pero diba, I mean the other person involved between your relationship, para kang nagpapasok ng isang free trial within or between your relationship noong mga panahong nagpapahinga kayo. Kasi alam mo kung talagang mahal mo yung taong yan, posible naman na kung hindi siya or hindi mo sa kanya mahahanap yung pahingang hinahanap mo,
magpapahinga ka on your own. Hahanapin mo yung sarili mo, but never with other people or person involved. Hindi yung magtatry ka ng iba, tapos kapag natikman mo at sasabihin mo, ay mas okay pala talaga yung una. Babalikan mo siya. Hindi ganun yun. Diba? Hindi yan parang buffet na kapag hindi mo nagustuhan yung isang potahe, ibabalik ka dun sa nauna mong natikman. At much better nga no mga yes friend. Kung posible lang naman, kung kaya lang din naman, baka namang pwedeng gawin yung pahinga yung isa't isa ng magkasama, di ba? Kung pwede lang naman. Pahinga daw pero laging pinapagod yung isa't isa. Kilala ko kayo. Lagi yung pinapagod yung isa't isa kaya gusto nyo ng pahinga. Sus! Tapos pag napagod ka, sabihin mo, pag okay ka na, isa pa. Isa pang try sa relationship. Kau talaga, di ba? Yung mga yes friend kasi natin minsan, kapag nakaramdam sila ng isang pakiramdam sa puso nila na kapag napagod na sila, hindi na sila agad-agad nakakapag-isip or hindi na sila nag-iisip pala, rather. Instead, kung ano na lang yung ma-feel nila during that moment, yun na yun. Without other considerations, without considering your partner's feeling, without considering the situation or your setup, kung ano yung maramdaman ko, ito na to. Gusto ko ng pahinga. Ayoko na muna sa'yo. Without thinking kung ikaw lang ba yung pagod? O baka naman yung partner mo pagod na rin pero pinipiling magstay pa rin at lumaban or ipaglaban yung relasyon ninyo. Medyo unfair, diba? Na yung isa lumalaban, yung isa nagtsatsaga sa'yo, yung isa hinahanap pa rin yung maganda sa relasyon ninyo, tapos ikaw, nung napagod ka, biglaan na lang sasabihin mo sa kanya ayaw mo na. Ni hindi ka man lang nag-try. Ni hindi mo man lang binigyan ng consideration na gawing pahinga yung partner mo o napagpahingahin ka niya. Diba? At wag din naman sana yung sasamantalahin nyo yung pagkakataon na hindi mo na kayo magsasama para lang humarot sa iba. Yan talaga yung gawain ng iba. Wag ganon. Wag ganon. Ay wala to par. Bar tayo par. Cool off kami nung jowa ko par. Cool off kami nung shota ako nung GF ko. Walang pakialam sa akin ngayon yun. Hindi ko kailangan mag-update doon. Tara bar. Bar tayo par. Hanap tayo mga chika bebe. Ganyan. Diba? Hindi po ganon ang konsepto ng cool off. Uulitin ko po for the nth time. Ang cool off po ay pahinga lang ng dalawang magkarelasyon on their own. Walang ibang person involved. At ang goal ay magkabalikan ulit. At ang goal ay sa pagbabalik nila sa relasyon na yon ay mas better version sila ng sarili nila. So that they can give more sa partner nila. Baguhin, 'di ba? Ito yung chance mo na baguhin yung mga flaws mo, yung mga pagkukulang mo, yung mga feeling mo mali mo na alam mo rin naman sa sarili mo. This is the best time. Sa cool off period, sa refresh period. Ewan ko ba sa inyo? Pa-cool off ka pa? Gusto mo lang naman legal na makatikim ng iba habang kayo pa? Diba? Let's utilize the concept wisely. Huwag nating hayaan na yung konseptong to ay ang tuluyang sumira sa relasyon ninyo when in fact, ang purpose talaga nito ay mas pagyabungin pa yung relasyon ninyong dalawa, hindi para paghiwalayin kayo. Diba? Ayusin nyo yung paggamit. Nalalampa yung cool off. Nag-iwalay din naman. Paparinig si B-Boy. Wala naman si Aspran kong BB. Makikipag-cool off muna ako sa inyo dahil may baby rin naman ako. Uy, kalma lang kayo. Meron din akong kailangan kasi kasuhing jowa. Ay, yabang ni B-Boy.
Kala mo naman talaga totoo. Wala naman yes, pre. Na 3 oras na BB time na naman ang ating pinagsamahan. Nakapiling mo ang BB mo sa radyo. DJ B-Boy Bibo, ang DJ na single, ready to mingle. Basta walang label. Magkasama at magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras. Dito pa rin at dito ka lang sa istasyong No Problem ang 101.1 Yes FM. Good night, BB. Mwah, mwah.